Oo nga't maganda siya pero mukha siyang basahan kung ikukumpara sa lalaking ito. His lifestyle for sure is extraordinary. Mukhang mayayaman ang mga lalaking ito. I'm sorry. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. What happened to you, baby? Paano ka nakaligtas sa aksidente? Puno ng pangulilang tanong nito sa kanya. Naisa na nitong hawakang muli ang kamay niya ngunit pinigilan nito ang sarili upang hindi siya matakot. Hindi niya alam kung paano niya nauunawaan ang salitang ginagamit nito. She can understand him at ayaw na niyang mag-isip ng gusto kung bakit at paano. Wala ding tigil sa pagtibok ng mabilis ang kanyang puso habang nakatingin siya sa gwapo nitong mukha. Mas malakas ang dating nito kaysa sa katabi nitong kasing gwapo rin naman nito. Dahil may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Is that longingness? Love and pain? Nag-iwas siya nang mapatingin sa magagandang mata ng binata. Mas mahaba pa yata ang pilik mata nito kaysa sa kanya. 2 years ago, nagising na lang ako na wala na ako naalala. Ang sabi ng mga kumubkob sa akin, sila ang mga magulang ko. Bullshit! Sino? I'll kill them! Natigilan siya sa pagkukwento dahil natakot siya sa naging reaksyon nito. Pinigilan lang ito ng kasama nito upang huminahon nito. John, relax. Natakot mo si Rina. Napalunok siya at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Natatakot siya para sa mga magulang niya. Walang masamang ginawa sa akin ng mga taong kumubkob sa akin. Pagtatanggol niya sa mga magulang niya. Akmang tatayo na siya sa kanyang pagkakahiga dahil bigla niyang naalala ang mga magulang niya. Paniguradong nag-aalala na ang mga ito sa akin niya. Where are you going? Pigil sa kanya ng gwapong lalaking may magandang mga mata at mabangong hininga. He really smells good. Kung hindi lang nakakatakot ang lalaking ito, ay baka maging crush niya pa ito ng tuluyan. Mas gwapo kasi ito habang tinititigan. Wait, tinititigan niya ito? Napaiwas agad siya ng tingin sa lalaki at pinalis niya ang kamay nitong umaalalay sa kanyang siko. Uuwi na ako. Hindi ko kayo kilala. Natatakot ako sa inyo. Pagtanggi niya at ipinagpatuloy ang pagbangon niya. No baby, let's talk. Pasensya ka na kung natatakot ka sa akin. I just can't help it. 2 taon kang nawala sa akin. I thought you're already dead. Mahirap para sa akin na malaman na may mga taong nagtago sa iyo para paghiwalayin tayo. Mahinahon at malambing nitong sambit sa kanya. His tone of voice makes her stop from moving. His voice has a power to calm her. Bakit kaya nagagawa nitong gawin iyon? Huminga siya ng malalim bago siya umayos ng upo. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ang 2 gwapo na ito. Matagal na din niyang ipinagdarasal na magkaroon siya ng susi sa kanyang nakaraan. She wanted to regain her memory. Gustong-gusto niyang makaalala. Napakahirap para sa kanya ang palutang-lutang ang isip at para bang marami siyang tanong sa kanyang pagkatao na ito lamang ang makakasagot. Sige, magkukwento ako ng mga nangyari sa akin pero sana'y lumayo ka ng konti. Naiilang ako sa'yo. Pag-amin niya. Halos iyakapin na kasi siya nito. Ganito ba talaga ito makipag-usap? Halos face to face. Parang gusto siyang sunggaban ng halik parati. Naiilang tuloy siya. Hindi pa nga siya nakakapag-toothbrush. Nakakahiya sa lalaking ito kung sakaling hindi na fresh ang hininga niya. Well, wala naman siyang bad breath dahil palagi siya nagsisipilyo kahit tinitipid ng mga magulang niya ang toothpaste. Siya lang ang gumagamit ng toothpaste dahil ayaw magsipilyo ng mga ito. Maanghang raw. I'm sorry. Do I make you uncomfortable? Umatras ito na isang hakbang palayo sa kanya. Nakahinga siya ng maayos. Tumango lang siya at nahihiya siyang salubungin ng mga titig nito. Samantalang tahimik lang sa tabi nito ang lalaking nakasalubong niya sa simbahan kanina. I'll give you two a privacy. Doon muna ako dyan, sa labas. Tinapik nito ang balikat ng lalaking tinawag nitong John ang pangalan. Tumango lang ang gwapong lalaki without even looking on his friend. He's busy looking at her. Nakakailang talaga. Pakaramdam tuloy ni Eileen ay nagiinit ang mga pisngi niya. Nang makalabas ang lalaking kasama nito ay naiwan na lang silang dalawa sa loob ng hospital room. So tell me, what happened to you? Ano mga ginawa nila sa'yo? Did they hurt you? She cleared her throat first. Nakakaba naman kasi nakausap ang lalaking ito. Umiling siya bago siya nagsimulang magsalita. Sabi nila, sila ang mga magulang ko.
Pareho silang mga bulag. Mababait sila sa akin at tinuring nila akong tunay na anak. Wala silang ginagawang masama sa akin pero sa tingin ko'y may tao nag-uutos sa kanila. Naigtago ako at kinatatakutan nila ang taong iyon. Hindi lang ako sigurado dahil wala pa akong pruweba. Minsan narinig ko silang nag-uusap tungkol sa akin pero hindi malinaw ang mga narinig ko. Ang alam ko lang natatakot silang patayin ng babaeng tinatawag nilang Madam Jaya. Damn it! Napakuyo ang mga kamay ng lalaking. Kuwapo at halatang pigil na pigil ang galit nito. Kitang-kita niya ang pamumula ng buong mukha nito at pagpula ng mga mata nito. Hindi rin ito napigilan ng pagtulo ng luha nito. She can see his pain and anger. Parang galit na galit ito. I know her. Kilala ko kung sino ang Madam Jaya na sinasabi mo. Wife, she's already in jail. Pero nakakagawa pa rin pala ng kademonyuhan ng babaeng iyon. I can't forgive her. Nagpalakad-lakad ito habang napapahagod sa sarili nitong buhok. Tila gusto nitong makasuntok at sumigaw sa galit na nararamdaman nito. Pero pinipigilan lang nito ang sarili upang huwag siyang matakot ng gusto. Asawa mo ba ako? Bakit wife ang tawag mo sa akin? Ano mo ba ako? Kilala mo ba ako? Natatakot na tanong niya. Don't be scared, baby. Nagagalit ako sa taong sumira sa buhay natin. I can control my anger. Pero hindi ako sa'yo nagagalit. And to answer to that question, yes, I am your husband. I'm Aljan. Aljan Anderson and you are? Rina Anderson. Noong araw ng kasal natin, iyon ang araw na naaksidente ka. Itinago ka niya sa akin para mapaghiwalay tayo ni Jaya. She wanted revenge. Literal na napanganga si Eileen sa mga sinabi nito. Kasal? Asawa? Teka ko, naguguluhan ako. Napahawak sa Eileen sa kanyang ulo dahil biglang kumirot iyon. Hindi niya kinakaya ang mga impormasyong sinasabi nito sa kanya. Agad itong lumapit sa kanya nang makita nitong nahihirapan siya. Hey, are you alright? Nag-aalalang tanong nito. Hinawakan nito ang mga balikat niya at para siyang napaso sa kamay nito. Layo. Please, lumayo ka sa akin. Huwag mo kong hinahawakan. Nabibigla pa ako sa mga nangyayari ngayon. Mangiyak-ngiyak niyang hiling kay Aljan. Napalunok ito. He don't want to step back away from her body but he did, just to make her calm. He deeply understand the situation. Nararamdaman itong natatakot siya at naiilang but he also want to hug her tight at the same time. Nagpipigil lamang ito dahil sa sitwasyon niya. He doesn't have a choice but to step back and put his arms in the air. Fine. I won't touch you again. Just please stop crying. I won't do things without your consent anymore. Hindi kita hawakan. Don't be scared, please. I'm telling the truth. Ako ang asawa mo. Naguguluhan ako. Ang sabi mo yung araw na naaksidente ako, yun ang araw ng kasal natin? Paano tayo naging mag-asawa kung naaksidente ako? We're already married. Pangalawang kasal na natin sana yung kasal natin that day pero naaksidente ka kaya hindi natuloy ang kasal natin. But legally, you are still my lawfully wedded wife. Tiningnan niya ito mula sa kanyang pagkakayuko. Baka nagkakamali ka lang. Baka hindi ako yung babaeng asawa mo. Baka kamukha ko. Kahit nakapikit ako, pakikilala kita. Hindi ako pwede magkamali. Just trust me, Rina. Ako ang asawa mo. Eileen. Eileen ang pangalan ko. Hanggat hindi ko naaalala ang nakaraan, pwede bang yun na lang muna itawag mo sa akin? Putol niya sa sinasabi nito. Tumanguin to. Anything you want. May mga pruweba ka ba na ako talagang asawa mo? Pasensya ka na. Natatakot lang talaga ako sa mga nalalaman ko. Hindi ko kilala ang sarili ko pero gusto kong mabalik ang mga alaala ko. Napahikbing na siya. Naisa na siya nitong lapitan ngunit pinigilan nito ang sarili dahil baka makaramdam na naman siya ng takot. I have evidences that you need. Hinihintay ka na rin ng mga pamilya mo. They were also devastated like me when you had accident. I'm sure they will be glad to know that you are still alive. Medyo gumaral-gal ang boses ng gwapong lalaki. Napakagat siya sa kanyang labi upang pigilan ang mapahikmi ng gusto dahil hindi niya akalain na meron pa siyang ibang pamilya. Parang may kumurot sa puso niya. She have a family who been through hell. Napatingin siya kay Aljan at base sa emosyong nakikita niya sa mga mata nito ay masakit din ang pinagdaanan nito sa pagkawala niya.
I need you to come back to me, please. Come back to me for good, my wife. I've been waiting for you in my dreams. Hindi ko akalain na mahal ako ng Diyos. I never thought that I would see you again. Napatalikod dito sa kanya upang itago ang pag-iyak nito. Parang nais niya itong yakapin. Napakabigat ng pinagdadaanan nito. Ngunit ano magagawa niya? Hindi niya ito maalala at nahihiya siyang yakapin nito even though she really want to. Pasensya na. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga na may nakabalik na ako ngayon. Dahil sa akin niyang sinabi, unti-unti itong tumigil sa pag-iyak. Humarap ito sa kanya. Pulang-pula na ang mga mata nito at ilong. Mabuti na lang at may sarili itong panyo na ipinampupunas nito ngayon sa sarili mga luha. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha nito. Ewan ba ni Eileen kung bakit parang nasasaktan din siya habang nakikita niyang nahihirapan nito. I'm sorry. Hindi naman ako iyakin eh. I just can't help it. Sobrang namimiss kita. Pinagdikit nito ang sariling labi dahil bagay itong napapahikbi. Napapaiyak din tuloy siya. She just wanted to make him feel okay. Sasama naman ako sa'yo. Naniniwala na ako sa'yo, kaya huwag ka na sanang umiyak. Pagpapagaan niya sa loob nito, tila nagliwanag ang gwapong mukha nito. What about our baby? Baby? Naguguluhang tanong niya kay Aljan nang tanungin siya nito. They were still talking inside the hospital room. Panay ang tanong nito kung ano-ano, vice versa. Tinatanong niya rin ito ng mga bagay na nais niyang itanong katulad ng kung anong trabaho niya noon. Sinabi nito sa kanya na isa siyang singer sa Japan, which she never doubt. Kahit kasi meron siyang amnesia, ay hindi nawala ang kahiligan niya sa pagkanta. Palagi siyang kumakanta sa banyo sa tuwing naliligo siya. Napansin na rin ng Tatay Berting at Nanay Mina niya na magaling siyang kumanta. You were 2 months pregnant before the accident happened. Mahinang sambit nito sa kanya bago ito umupo sa tabi niya nang mapansin itong natigilan siya. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa isang realisasyon. Kung buntis siya noong araw ng aksidente, ibig sabihin, ang tanging tao na namatay noong araw na iyon ay ang kanilang munting anghel. All the flashback of after the accident event flashed through her mind. The blood all over her panties for several days is her baby, slowly dying inside her body. Kaya pala napakalungkot niya noong mga panahon na dinudugo siya. Her body knew that she lost the baby. She lost her baby. Buntis pala ako. Kaya pala panay ang dugo. Kaya pala. Napahagulol siya na mapagtanto ang nangyari sa kanilang anak. Can I hug you? Tanong ni Jen. Wala din tigil ang pag-iyak nito habang nakatingin ito sa kanya. Awang-awa ito at nais nitong yakapin siya ng mahigpit. Ngunit hindi siya sumagot kaya nakontento na lang sa Aljan na hagurin ang kanyang likod habang hinahayaan nitong ilabas niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Stop crying. It's not your fault. I will make sure that our baby will get the right justice. Panay hagulo lamang niya ang maririnig sa loob ng hospital room. Pakaramdam niya na matayan siya. Ngayon pa lang niya ipinagluluksa ang kanilang anak. Ilang minuto ang lumipas nang mahimasamasan silang dalawa. Uuwi muna ako sa mga kumupkup sa akin. Kukuha ko ng mga damit ko at magpapaalam ako. It's dangerous. Baka kasabot sila, Najaya. Hindi ko nahahayaan na makagawa pa ng masama sa iyong babaeng iyon. I'll take care of them. Ako nang bahala sa fake parents mo. Wala silang kinalaman sa kasamaan ni Jay na iyon. Mababait ang mga magulang ko. Please, huwag mo silang idamay. Pagmamakaawa niya dahil nararamdaman niyang nais na itong magiganti sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. Mumuntong hininga ito. Fine, pero hindi ka na babalik doon. Naputol ang pagsasalita ni Aljan nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa noon si Kaloy kasama ang 3 unipormadong mga pulis. Nasa likod naman ng mga ito si Kyle na napapakamot lang sa kilay nito. Eileen!
Bulalas ni Kaloy pagkakita nito sa kanya. Napatayo agad siya nang makita si Kaloy. She felt relief. Kaloy! Dahil mabilis ang paglapit niya kay Kaloy, ay hindi na siya napigilan pa ni Aljan. Napakunot na lang ang noo nito nang makita ang pagyakap ni Kaloy sa kanya. Aileen! Anong ginawa nila sa'yo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kaloy habang yakap siya nito. Ayos lang. Get your dirty hands off my wife! Halos lumagundo ang baritonong boses ni Aljan. Sa loob ng hospital room, kasabay na isang brasong humila sa kanyang kamay upang ilayo siya sa pagkakayakap ni Kaloy sa kanya. Pumagitna naman agad si Kyle nang makita nito ang naging reaksyon ng kaibigan nito. He knew John too well, kaya pumagitna na agad ito. Oo, relax dyan. Ani Kyle, sino ka ba? Anong wife ang pinagsasasabi mo? Bitiwan mo sa Aileen! Galit na tanong ni Kaloy kay Aljan nang hilahin siya nitong palayo sa kaibigan niya. Pumagitna din ng mga pulis. Back off, dude! Banta ni Kyle kay Kaloy na para bang wina-warningan na nito ang kaibigan niya. Akmang susugod naman si Kaloy kay Aljan ngunit napigilan nito ng pulis. Lalo tuloy ng gigil sa Aljan kaya siniguan nito si Kaloy. Kung makasugod naman si Kaloy para bang may panlaban nito sa katangkaran ng lalaking gwapong iyon. Medyo bansot pa naman si Kaloy. Kaya mabuti na lang at naagapan ng pulis ang nagbabandyang suntukan ng mga ito. Kung hindi, paniguradong matatalo lamang ito dahil dehado na agad ito pagdating pa lang sa height ni Aljan. Idagdag pa ang maganda nitong pangangatawan. Kung ikukumpara sa katawan ni Aljan ang katawan ni Kaloy, ay paniguradong wala talaga itong kalaban-laban. I'm her husband. Don't you dare touch her again, or else I'm gonna wreck your face. Sigaw ni Aljan. Boss, minahon kayo. Kundi pareho ko kayo pupusasan. Pagpigil ng pulis sa dalawa. Sandali! Kaibigan ko siya. Bakit pa ba siya sinisagawan? Sa wakas ay nakapagsalita din siya. Sabay na napatingin sa kanya si Kyle at Aljan nang sumigaw siya. Bitiwan mo ako! Ganyan ka ba talaga? Nagagalit ka agad ng ganyan? Wala namang ginagawang masama ang kaibigan ko. Lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Aljan ngunit hinarangan na ito ni Kyle at pinakalma. Relax, Jen. Relax. Bulong ni Kyle kay Aljan. Nagpumigla siya sa pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Hulihin niyo yung mga yan. Kinadap nila si Aileen sa simbahan. Mabuti na lang may nakapagsabi sa akin na dinala siya dito sa ospital. Stupid. Iritadong sambit ni Aljan. Hinila ni Kyle ng ilang hakbang palayo sa kanila sa Aljan upang pakalmahin ito. If he won't do it, paniguradong makakasapak na ito. Hey, relax. I'll talk to the police. Damn it! How can... Jan, mag-relax ka lang. Masyado ka naman seloso. Piliin mo naman ang pagsaselosan mo. Bulong ni Kyle sa pinsan nitong sa Aljan. Napapatiimbagang lang si John habang masama pa rin ang tingin kay Kaloy. He hugged my wife. Hindi mo ba nakita? Damn him. Hindi ko nga mayakap tapos siya bigla na lang yung yayakapin. Nais pa rin subugod ni Aljan kay Kaloy kung hindi lang ito pinipigilan ng pinsan nito. Tinatakot mo, Serena. Ano ka ba? Remember, hindi ka pa niya naaalala. Do you want her to think that you're an asshole? Kaibigan niya iyan. I just want to remind you. 2 taong walang ibang naalala ang asawa mo at yung kutong lupa na iyan. Isa yan sa mga kaibigan niya. Don't mess with her friends kung gusto mo bumalik sa iyong asawa mo. Can't you see? Can't you see Rena's face? Natatakot siya sa temper mo. Mahina ngunit mariin na bulong ni Kyle kay Aljan. He breathed deeply. Natauhan ito sa mga sinasabi ni Kyle kaya unti-unti itong napapakalma ng pinsan nito. Yan, ganyan. Don't let your emotions take you. Ako na bahala sa mga pulis. Kakausapin ko na rin yung kutong lupa na iyan. Iritadong bulong pa ni Kyle kay John bago nito tinapik ang balikat ni Aljan. Mababakas pa rin ang galit at iritasyon sa mukha ni Aljan na lumapit itong muli kay Rena, Kaloy at mga pulis. Nakakunot ang noo nito dahil nakikita nitong nag-uusap ng masinsinan si Rena at Kaloy habang kinakausap na ni Kyle ang 3 pulis. Nais na namang sugurin ni Aljan ng suntok ang kutong lupa ngunit natigilan siya nang marinig ang sinasabi ni Rena kay Kaloy. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi siya nito napansin na lumapit. Sasama ko sa asawa ko, Kaloy. Ikaw na munang bahala sa mga magulang ko.
Pakisabi sa kanila na inaayos ko ang totoong buhay ko at hahanapin ko kung sino talaga ako. Pakiramdam ni Aljan ay kumalma ang kanyang puso nang marinig niya ang desisyon ni Rina. Pero Eileen, hindi ka naman nakakasigurado na nagsasabi ng totoo ang lalaking yun. Hirit pa rin ang kutong lupa kaya napakuyom na talaga ng kamoo si Aljan sa sobrang inis. But he heard Rina again. I trust him. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya and that's enough for me to trust him. Nakausap na ni Kyle ang mga pulis. Naayos na din ito ang sitwasyon. Samantalang laglag balikat si Kaloy na umalis ng ospital. Dala-dala ang kanyang mensahe para sa kanyang mga kinilalang mga bulag na magulang. Nahihiya si Eileen nang sumakay siya sa loob ng kotse ni Aljan. Mukhang walang kahit na anong alikabok ang loob ng kotse nito. He have a modern luxury car. Mukhang sobrang yaman talaga nitong asawa niya. Tahimik pa rin ito mula nang umalis sila sa ospital. Tila nagtatampo pa rin ito. Ayaw na lang niyang tanungin. Papunta sila ngayon sa kanilang bahay. Doon na daw siya titira simula ngayon. Pumayag siyang sumama sa kanyang asawa dahil nais niyang magbalik ang kanyang mga alaala. Who is he? May tanong nito habang nasa biyahe sila. Ha? Yung Kaloy. Kaibigan mo lang ba talaga iyon? Napapanguso nitong tanong habang nagmamaneho at nasa kalsada lamang ang paningin. Oo naman. O manliligaw? Kunot noong tanong nito. Paano mo nalaman? Napatili siya nang biglang nagpreno ito. Ano ka ba? Nagulat naman ako dun. Napahawak agad sa Eileen sa kanyang dibdib dahil natakot siya sa biglang pagpreno ni Aljan. See? Tom, sabi na eh. Sanapak ko na dapat yun eh. He even hugged you. Ako nga hindi kita mayakap eh. Parang bata nitong himutok, which make him cute and hot. Teka, bakit imbis na mainis siya sa inaakto nito, parang lalo pa itong gumugwapo sa paningin niya. Nagiging cute ito at tila nagugustuhan niya ang pagsaselos nito. She gave him a I can't believe you look. At napapailing na lang siya. Mukhang seloso pa yata ang asawa niya. Pagsaselosan mo talaga si Kaloy kahit ganyan ka naman kagwapo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit naman kasi ito magsaselos sa gusgusin ng kaibigan niya, samantalang daig pa nito ang prinsipe sa ibang bansa? Napatingin agad ito sa kanya at parang hindi inaasahan ang sinabi niya. It seems like she said a magic word that will magically erase the angry lines in his forehead. Namula din agad ang tenga nito. You mean, nagagwapuhan ka sa akin? Siya naman tuloy ang nag-iwas ng tingin. I mean, gwapo ka. That's a fact. It doesn't mean na nagagupuhan ako sa'yo. Magkaiba yun ha? It's more on stating a fact than anything else. Nahihiyang tanggi niya. Hindi siya makatingin sa gawin nito kaya sa bintana lang siya tumingin. Really ha? Ganoon lang kabilis nagbago ang mood nito. Napapangiti na ito ngayon at parang kinikilig pa. Samantalang kanina ay napakatahimik nito at parang selos na selos. Ano ba ito, bipolar? Ang lupok naman. Isang pambobola lang niya ay nawala na agad ang tampo nito. Nais na rin tuloy mapangiti ni Eileen ngunit pinigilan niya lamang ang sarili. Crush mo na ako? Do you find me hot too? Come on, aminin mo na para kiligin na ako talaga. Hot ka naman talaga. Hotdog. Natatawan niyang pangaasar dito. Tumawa ito. Anong una mong gustong gawin pag uwi natin sa bahay natin? Pilyong tanong nito. Bastos. Ikaw lang nag-iisip ng bastos, baby. I'm just asking innocent question here. Tinatanong ko lang kung magkakainan ba tayo. Bastos talaga. Tumawa na ito. Green-minded ka lang. Your real family is in our house right now and they are all waiting for you. Bigla siyang nasabik sa sinabi nito. Her real family? She badly want to see all of them. Paano pala kita naging asawa? Out of nowhere ay naitanong niya kay Aljan habang nasa biyahe pa rin sila pauwi ng Manila. Nainlove ka sa akin eh. Pinagbigyan kita. Pabirong sagot nito. Hindi nga. Saan tayo nagkakilala? Ayusin mo mga sagot mo. Seryoso ako. Napapanguso niyang tanong. Kanina pa kasi maganda ang mood ni Aljan simula nang sabihan niya itong gwapo. Nagkakilala tayo sa Boracay. One time nagbabakasyon ako doon at nagbabakasyon ka rin. We had sex on the first day we met. Namula ang kanyang buong mukha sa sinabi nito. Napakapilyo talaga.
Ayoko nang marinig. Panay kakalukuhan eh. I'm serious. Unang araw pa lang natin nagkakilala, nag-sex na tayo. Ganoon nagsimula ang relasyon natin. Napairap siya. Bastos ka kasi. Napakamanyok mo. Siguro, kaya unang araw pa lang natin nagkakilala, kinama mo na ako agad. Halakhak lang ang isinagot nito sa kanya. Kung maaalala mo lang kung anong sinabi mo sa akin noon. Napapailing na sabi pa ni Aljon na parabang naalala nito ang ulang pagtatalik nila. You told me. Jen, halika sa kwarto ko. Doon natin ituloy ito. Ang lamig ng tubig dito sa dagat eh. Oh, shut up. Ayoko nang marinig. Tinakpan niya ang kanyang dalawang tenga. Hiyang-hiya siya. Kung totoo man ay kinukwento nito sa kanya, ay ikinahihiya niya ang kalandian niya noon. Kakauwi lamang ng kanilang mga pamilya na puno ng mga masasayang tawanan at iyakan ang mansyon dahil sa kanyang pagbabalik. They were very thankful that Rina is still alive, lalo na ang parents ni Rina. Sobrang saya ng mga ito at halos hindi na siya pakawalan sa mahigpit na pagyakap. Even though her memory of them crashed out of her mind, she can still feel the love of her family inside her heart. Kahit ngayon pa lang niya nakilala ang kanyang tunay na mga magulang, ay labis ang saya ng puso niya. Bakit mo kasi pinauwi sila, Mama? Napakalaki naman itong bahay mo ah. Pwede naman siguro silang matulog sa mga kwarto dito. Naiinis pa ding reklamo niya sa gwapong lalaking nagpakilala bilang asawa niya. Pinauwi kasi nito ang kanilang mga bisita kahit ayaw niya pa sanang pauwiin ang mga ito. He have a very big mansion. Nasisigurado ni Eileen na maraming bakanteng kwarto ang mansyon na ito na pupwedeng tulugan ng kanyang pamilya. Namimiss niya agad ang tunay na mama at papa niya. Marami pa sana siyang gustong ipakwento sa mga ito. Namimiss niya rin agad ang ate Sofia niya at ang cute niyang pamangkin na anak nito. Kahit hindi niya maalala ang mga ito ay labis na attachment agad ang naramdaman niya. Yun yata ang tinatawag nilang lukso ng dugo. She badly want to be with them. May bahay naman sila eh. Baliwala nitong sagot bago ito lumakad paakyat ng hagdanan. Wala pa kanina ay hindi pa sila muling nakakapag-usap nitong gwapong asawa niya. Nahihiya pa din kasi siya sa lalaking ito. Nanatili pa ring stranger ito sa kanya dahil hindi niya ito maalala. Well, napapabilis nito ang tibok ng kanyang puso sa tuwing mag-uusap sila, kaya iniiwasan niya talaga itong makausap kanina, habang nandoon pa ang pamilya niya. She also met his family. Ang dami pala nitong kapatid. 5, 3 lalaki at 2 babae. Mababait ang mga kapatid ni Aljan, lalo na ang magulang nito. She wonder where this young man get his moody attitude. Kung hindi lang ito kamukha ng daddy nito, ay iisipin niyang ampon siguro ito dahil mababait ang buong pamilya nito.